Croissant, saka tinapay. Ang daming tinapay doon na. So that's our French breakfast for the day. Bon appetit! Hello guys, so tapos na tayo mag-breakfast. Nagpahinga lang ako for 2 hours. So in the next minute mag-prepare na rin ako. So my plan for today is just to try this restaurant that's really good. I saw yesterday, so I wanna try escargot. Ito yung snail and some steak since it's New Year, and just enjoy, you know, a good lunch for the New Year. And then I'm gonna go to a library, and then after the library I'm gonna walk around Paris again, just walk around, you know, baba na kinain, and eventually we spent the New Year in Champs-Élysées. So that's the plan for tonight. Hello guys, samahan nyo ako kumain. Let's have some lunch today. The name of the restaurant is Bouillon Pigalle. So yun ang pupuntahan natin ngayon, Bouillon Pigalle. And today I'm gonna try escargot. Grabe, ang haba ng pila. Nasa kabilang kalsada na yung pila. So mukhang masarap dito. And we'll see. Yan guys, gumagalaw na. Medyo malapit na tayo, no? Grabe, ang bilis na order nila. Drop. Yep. Okay. Thank you. Thank you. So yan guys, tapos na tayong kumain. Ang haba pa rin ng pila. Tapos na akong kumain guys. Overall, it was a good experience. Masarap yung pagkain nila. Saka hindi sila nagmamadali, no? Which I think was the norm here in Paris. So that was a good New Year's Eve lunch. On to the next spot. Hello guys. Ang ganda ng ko. Kapal. So pupunta na ako sa library ngayon. At nandito ako sa Rue Notre Dame de Lorette. Ang ganda ng view. Oh, ang ganda ng view. Mayroong poste sa gitna. May nakita akong dalawang Pinoy nagpa-picture.
Sabi ko magpa-picture sila dapat doon. Ayun oh. Kasi nakatapat yung poste. Anyway, let's continue. Ang ganda kaya niyan. So ang nabayaran ko pala kanina ay 28 euros. So para sa akin affordable naman yung pagkain nila. Kasi yung soup onion is 3 euros lang. And then yung escargot I think is 4 euro. And then nagbigay ako ng 10% tip kasi bagong taon eh. So yun, malapit na tayo after 20 minutes of slow walking. Nandito tayo sa Rue de la Bourse. Rue de la Bourse. Ang gaganda ng mga ano dito, mga structure. C'est interdit pour la voiture. Cars are not allowed here. Ang gaganda ng mga windows nila dito, ano? Kakaiba. And yung building na yan. So, kakalanan na ako dyan. So, nandito na tayo sa Richelieu Bibliothèque o Library. Katapat lang siya ng Galerie Vivian, ano? So yan yung Galerie Vivian. Marami siyang store dyan. So pasok muna tayo sa bibliothèque. Kasi this is only open until bukas lang to until 3 PM. So yan yung pangalan niya, Richelieu. Visitors na reservation. Yan tayo sa without reservation. So meron siyang security. So yan yung labas ng library. Mabilis ang ano lang tayo. Pasok na tayo. Ang ganda. Yun guys, so yan na. Hanggang alas 3 lang yung library ngayon. So nag-uwi na sila. Almost isang oras din tayo. So sobrang relaxing dito. Napakaganda. At nakakamangha yung architecture nila. Grabe. Grabe din yung tagyawat ko guys. Pasok tayo dito sa Galerie Vivian. So wow. Maganda rin dito guys sa Galerie Vivian. So may mga restaurant dito, saka mga stores, mga cute stores. So try kong pumasok sa C2 and then mukhang may mga stores pa rin doon. Is that a farm? Cute. Okay,
transport. Sauf que du coup, je l'ai pas. Enfin, elle est à Versailles, je sais pas si j'essaie de ramener la main. Et oui, c'est. Je dois appeler. So, nandito na tayo sa pinakadulo. Meron din sila mga library and Shan. So, library. Ang ganda ng store na to. Yun na siya, maliit na mall lang naman siya. Saka mga maliit na restaurant. Cute lang yung pagka-design nila ng building. So ito yung explanation niya. Guys, nandito naman ako ngayon sa Palais Royal or Royal Palace. At ito ang itsura niya dito. So yan ang Royal Palace. Royal. Marami silang halamang magkakasabay-sabay. Magkakasunod-sunod. So maganda siguro dito pag ano, summer. Marang maganda pumunta ng summer dito. Ayan. So maglalakad-lakad lang tayo. Palais Royal o Royal. Sa Frances, pag binibigkas nila yung O sa kaway, uwa. Kaya, or O sa kaay, kuwa. Kaya yung croissant, ang Frances, the way they pronounce this is kuwa, and silent T sa dulo. So, croissant. Pero syempre yung mga English, nahirapan sila doon. Pinopronounce nila as croissant with the T sa dulo. Yun lang. So brief history nitong Royal Palace o Royal Palais is that nung unang panahon dito pala nakatira yung King D14. So I stand corrected, si Marie Antoinette ay kinasal kay King D16. So si King D14 siya yung preceding ancestor nila, King D16. So dito sila dati nakatira hanggang sa lumipat na sila sa Versailles. Gawa-gawa. Actually di ko alam, basahin nyo na lang sa sa Google. So nandito na tayo sa pinakadulo ng Palais Royal. Grabe, ang ganda naman dito. Guys, nasa store ako guys, malapit sa Palais Royal. Gusto ko lang pakita yung mga binibenta dito. Ang cute. Grabe. Ang cute nito. Yan ang masarap kolektahin. Lalo na yun, no? Yung libro. Kung dito lang ako nakatira, bibilin ko yun. Also, there's a lot of statue. Sexy girls. A Paris. Je marche beaucoup aujourd'hui
Je suis très fatigué. Wait lang guys, magsi-CR lang ako. Social na CR eh, no? Grabe, simbahan pala to. Ang ganda naman ng simbahan to. OMG. Grabe. Yun guys, tapusin na natin tong video na to with Napoleon Bonaparte, statue de Napoleon Bonaparte. So that's what you are seeing here right now. At so tatapusin ko na yung paglalakad ko. Napakaganda. Anywhere you go here, like literally ganda. Anyway guys, salamat sa pagsama sa akin. Sana mapuntahan nyo lahat ng mga napuntahan ko ngayon. And dito sa Paris, marami kayo mapupuntahan na libre. At hindi nyo kailangan gumastos. Yun lang. Maraming salamat. Bye bye. Salut. Au revoir. Ciao. Arrivederci.